Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning sa lahat na nanonood at nakikinig sa amin dito sa programa ng Family Matters ng 702 DZAS. Kumusta po ang inyong weekend? Kuya Willie, good morning. Good morning, Kuya Jonel. Yan po ang ating pong batikang counselor tuwing Lunes dito sa Family Matters ng Radio 702 DZAS. Kumusta ang isang linggong ang weekend mo, Kuya Willie? Medyo nandun ang biyaya ng Panginoon kaya may kasiglahan sa kabila ng init ng panahon, Kuya Jonel. Oo nga. At sarap manatili sa Baguio. Oo. Kayo po mga kaibigan, kumusta po ang inyong weekend? Nawa ang biyaya ng Panginoon ang patuloy na inyong naranasan din po. At kayo po ay nakikinig dito po sa Family Matters sa himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Isa kaming AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At kasapi kami sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. You can also listen or watch online through the live streaming sa febc.ph sa pamamagitan rin ng FB Live via Facebook page 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo rin po, Kuya Willie, di ba? Napapanood din tayo sa Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan ng GCTV. Kaya po, ang mga nakikinig at nanonood sa atin sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at ganoon din sa iba't ibang lupalop ng mundo. Happy listening po. Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat. At syempre pa, kasama po natin tuwing Lunes ang ating pong batikang counselor. Wala iba kundi si Kuya Willie Basilio. Kuya Willie, baka may babatiin ka bago natin introduce ang ating guest ngayon. Salamat sa Panginoon at ay pinagpapala ng Panginoon Diyos ng kalakasan. So salamat sa mga nagpe-pray para sa atin. And then binabati lang natin dito, Kuya Jonel, sa Marikina Christian Fellowship, yung regular fellowship ng mga prayer warriors natin. Wow. Binabati ko lang mga kasama natin dyan, si Pastor Migs po, Ate Marilyn Francisco, Ate Edna Basilio, Angie Santos, Ami Albina, Denet Bueta, Oth Labrador, yan. Iba't iba pa, Medi Aldana, mga kasama natin sa nagpe-pray. Salamat sa Panginoon. Yes, at ang prayer, yan ang backbone ng ministry. Yes. Pag walang prayer, mahirap malakaran ang tagumpay na ninanais natin lahat. At syempre pa, ay gusto ko rin batiin ang happy listening ang aking mother-in-law. Si Nanay Tinay at ganoon din si Mama Maring, aking butihing ina. At ang aking kabiyak si Mike Test Milan. Mike Test Test Mike. Sabi kasi ni Kuya Willie kanina habang nagte-test po kami ng mikropono. Kasama mo ba niya si Tess? Kaya testing mic ko yun. Kaya happy listening sa lahat ng mga natin, shepherds natin sa Hope of Glory Community at lahat ng mga kapastoran sa Community of Independent Churches of the Philippines. Siyempre pa, ang mga pastor ngayon, Kuya Willie, ay day off, di ba? Pakibati mo naman sa lingwahe ng langit kamo. Kaya kayong pong mga santing, Pastor Maya Paabak po, at nawa po ay Gino ay kayabe tamo keng gagawin natin. Yan. Sinasabi lang natin, Kuya John, sa kanila, magandang umaga po sa lahat ng mga pastor, magagandahang lalaking mga pastor, at sana'y
anumang ginagawa natin, kasama natin si Lord. Amen. At tuwing Lunes po mga kaibigan, ang ating pong Family Matters ay merong espesyal na atensyon sa mga tatay ng tahanan, sa mga pastor na day off tuwing Lunes, at sa mga leader as a whole. Kaya po, ngayon Kuya Willie, napakaganda ng tema natin ngayon at mapala tayo ay meron tayong napaka-espesyal na panauhin. Ang topic po natin ngayon po ay wala iba kundi po transformational leadership. Isang bagay na kailangan nating makita sa mga pinuno at magiging pinuno, hindi lamang sa bansa, kundi pati ng mga bahay, simbahan at community. At tayo nagpapasalamat sapagkat meron tayong special na panauhin. At ito po ay napaka-humble na kapatid sa Panginoon, kahit siya'y inaangat ng Panginoon. Habang inaangat, Kuya Willie, habang nadadadagan yung bituin sa balikat niya, sa kanyang, talagang hinihila ng law of gravity. Pababa ang loob niya habang tinataas siya ng Panginoon. Ito po ay wala iba. Nakatungtong pa rin ang paa sa lupa. Yes. Kaya talagang tayo mapalad at siya ay available po ngayon. Ito po ay wala iba kundi ang ating pong kapatid at kamanggagawa, si General Cesar Binag. Magandang umaga po, General. Magandang umaga po, Bishop at Kuya Willie. Retired na po ako. Retired from the Philippine National Police. Yes, bagong gulong. Retired. Yan ako, nagpapasalamat po kami sa paglalaan nyo ng panahon. At kahit retired na si General Binag, Kuya Willie, napakaraming pinagagawa ang Panginoon sa kanya. Ang ganda ng lakbayan niya. At excited ako na mapakinggan natin ang kanyang mga kwento. Pero siyempre, sa po ang tema natin, transformational leadership, meron po tayong talata na babasahin ng ating Kuya Willie ngayong umaga na siyang mga kagapay. Mga kagapay, ito po ang ating talatang pagsasandigan ng ating kwentuhan ngayon. Matagpang po sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 12, talatang 2, wika po, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sa English, Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then, you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Wow! Napakaganda ng talatang ito, Kuya Willie, di ba? Ano bang maikling insight mo tungkol sa ating tema ng transformational leadership mula sa talatang ito? Makita natin dito, Kuya Junel, pwede pala nating magawa yung sabi kalooban ng Diyos. At dinescribe dito, ano yung sabi niya? Yung mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. At meron siyang paraan na binigay sa atin. Ano ba yon? Sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Huwag daw nating i-pattern ang ating lifestyle sa takbo ng buhay dito sa mundong ibabaw. Kung ano yung hinahangad-hangad ng tao, kayamanan, katanyagan at kung ano pa, hindi daw yun. Sa halip, sabi niya, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Yun. Yes. Yung pagkakaroon ng kaibang kaisipan, pananaw sa pamumuhay. At marahil, akmang-akma itong talatang ito ko, John, kasi pag-uusapan nga transformational leadership. Yes. Diba? Yung katotohanan ng salita ng Diyos, nagbabago, transforming. At yun po, yung tulong malaki sa atin, pagka naiba ang ating direksyon sa ating kaisipan, ay yung ginugusto ni Lord na lagi naman mabuti para sa atin, tiyak mararanasan natin. At ang ating panauhin ngayon ay talagang lumaka dito. Siya ay naglingkod sa ating bansa, sa Philippine National Police, at siya ay nag-retire ay 3-star general. At sa kanyang pamumuno ay talagang kitang-kita. Hindi siya nakiayon sa takbo ng sanlibutan. Kaya excited ako makilala. Pero syempre, Kuya Willie, bumati ako. Pabatiin naman natin si General na sa mga malalapit sa puso niya. Ayan. Pero ba kayong pabatiin? Binabati ko yung aking may bahay, si Agnes, at ang aming 4 na anak, at yung isang manugang, si Zark,
CJ at Cara at yung apo namin, lolo na kami, lola, si Lily and Robert and Paul. At syempre yung ating po mga volunteers na nagmi-ministeryo sa Philippine National Police at ang ating mga kapulisan ngayon na nasa kalye, nasa bundok para mapanatili ang kapayapaan ng buong bansa. Wow, tama na, retire na pero ang puso nasa mga kapulisan pa rin. So, si Ate Agnes ba, totoo ba yung kasabihan na yung mga misis ng mga opisyalis one rank higher? Dahil nabiyayaan po tayo na maging 3-star, pero yung misis ko nabiyayaan maging 4-star. Naging kasabihan na yun, talagang 3-star, napaka-laking accomplishment yan sa isang pulis. Pero yung misis 4-star general. Nako, salamat po at pinahiraw niyo sa amin ang inyong kabiyak at ngayon nga ay nais namin siya interviewin, Kuya Willie, tungkol sa una-una yung background niya, ito bang pagpupulis niya, kailan nagsimula itong design na ito at ganoon din yung Christian influence sa buhay niya. Ako po ay lumaki sa Sunday School. Ang aking tatay ay siya po ang nagdala sa amin sa pananampalataya. So doon ko unang narinig yung mga istorya tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, Bible stories at yun na nga. Pinatanggap kami ilang beses sa ating Panginoon. So, para siguro yung mga istorya din pero ito some time na siguro mga college ako nung talagang naintindihan ko na ito pala ang pagsuko sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung aking lakbayin ay lakbayin ng pagsuko sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas. Kayo pang ilan sa magkakapatid? 5 7 kami magkakapatid, 4 na lalaki, ang panganay babae, tapos 4 na lalaki sunod-sunod, tapos 2 babae. Tatay ko, Master Sergeant sa Philippine Army. Nasa langit na siya kasama ng ating Panginoon. Ang nanay ko naman ay teacher, nasa langit na rin At yun. Salamat sa kanila dahil dinala nila kami sa pananampalataya kahit na pinapalo kami noon, para umatin ng paglinggo. Kinukurot, binabribe. Pero looking back, salamat talaga sa kanila. Salamat. Okay. Naalala ko tuloy, General, yung sinasabi ng Panginoon Diyos sa kanyang salita, yung Proverbs 22:6, Kuya General, lagi mong kinukot yun naging katotohanan sa ating panauhin. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yes, at yun yung nangyari. Na yung salita ng Diyos na natanim sa kanya, hindi babalik ng walang karampatang bunga. At yan ang nakita natin, di ba? At sa paglaki ni Brother Cesar, naging life verse niya ay napakaganda. Ano bang naging life verse mo? Ano yun? So, Proverbs 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all your hearts and do not lean unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Wow. Hanggang ngayon, yun ang pinangahawakan ko na paggabay sa aking buhay ng ating Panginoon. Anong special na dahilan at itong verses na ito ay naging life verse mo? Kasi yung buhay namin, nagsimula kami sa isang very humble na, talagang 7 kami, nirelocate kami sa Signal Village, in short, squatter, Tapos, ang instruction lang sa amin, maghanap kayo ng libreng pag-aaralan para mag-survive. So, kailangan mo talaga ng gabay. Ang tatay ko naman, dahil sundalo, palagi namang wala. So, yun. So, yung Bible verse na to, yung salita ng Diyos, talagang yun ang pinangahawakan mo rin. Yung mga istorya na kinuwento ng mga Sunday school teachers, yan. Kaya ito ay buhay na buhay sa akin. Lalo na, nung pumasok ako sa PMA, noong 1983, yun. Doon wala ka nang kasama, bahala ka na sa sarili mo. Kaya na lang ng Diyos ang talagang para ma-survive mo yung yung hirap. Alam niyo naman narinig yung istorya ng training sa PMA. So maliit lang may hawak-hawak ko ng Bible na maliit yung Gideon. Gideon's Bible. Yun ang kasi sa amin pag alas 10 dapat tigil ng patay ng ilaw. Malamig doon, nakatalukbong ako, binabasa ko yun. Kasi doon ko na lahat inilalabas, tapos magdadasal ka. So one time, mag-inspect yung upper class, may flashlight ako so ginagano ko. Makikita pala yun sa blanket. So bigla niyang inangat, anong ginagawa mo? Ala. Ako rin, reading Bible, sir.
Hindi niya rin alam ang gagawin niya kung parurusahan ako o offense yun. kasi offense yun eh. So, siguro nangusap sa kanya, binalik niya yung blanket ko. Go ahead. So, yun ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Kita mo nga, in-honor ng Lord yung thirst for God's word. Pambihira, napakaganda. Tiyak po, may impact yun doon sa inyong upperclassman na umano sa inyo na kayo pinayagan na tuloy pa rin pagbabasa. Dahil sa libro ng patakaran, violation. Kaya ang ginawa niya, binalik niya yung kumot para hindi kita violation. So, nako, pero mo laking Sunday school. Pero paano nagsimula yung desire mo na pumasok sa serbisyo, pumasok sa BMA? Nabanggit ko kanina, pinaghanap talaga kami ng libreng pag-aaralan. So, ang pangarap ko noon, maging abogado o kaya maging misyonero. Pero medyo naano yung missionary, so abogado talaga ang ano. So, ang PMA, libre ho yan eh. Scholar ka dyan, tapos may sweldo ka pa. Tapos pag graduate mo, siguradong trabaho. So, yun. Kaya sinunod ko yung tatay ko. Kaya napakahalaga ho yung pagsunod sa magulang. Ako, yun yung isang, hindi ko pinagsisisihan na sinunod ko yung tatay ko. Wow. Na looking back, na kahit na hindi pala, nahirapan. Napahirapan ako doon. Talagang no regrets. In fact, hindi lang no regrets, talagang lubos-lubos ang aking pasasalamat na talagang hinikayat niya ako pumasok na. Kasi ang PMA school, for leadership. School of leadership ho yan. Doon ho hinuhubog ang mga future leaders ng ating Armed Forces of the Philippines. Na kung saan kami noon, ang Philippine Constabulary, bahagi pa ho ng AFP. At saka hindi lang future leaders ng Armed Forces at ng pulisya, kundi ng lead ng bansa. Yes, diba? yes. No less than President Ramos was a product of that. Kaya talagang nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ito mo yung humble beginning na yun, pinagpaalam ng Panginoon ng mga seeds of God's Word, Kuya Willie, di ba? At in-embrace niya yung life verse na yun at yung pala hinahanda siya ng Panginoon sa isang panawagan ng tinatawag nating transformational leadership. Saka Bishop, yung PMA hindi lang nagpuproduce ng leader sa PNP, AFP dati, no? PNP kasama pa kami noon. Pati sa bansa, pati sa international. Kasi nabiyayaan din tayo sa United Nations, naging Deputy Acting Police Commissioner po ako ng United Nations. So, pati sa international po, no? At that time ang pinangunahan po natin ay contingents from 44 nations. Wow. So, hindi lang Pilipinas. Asians, Americans, Europeans, Africans, Kaya, ang produkto ng PMA, Philippine Military Academy. Talagang, salamat. Palagay ko, baka maraming mag-a-apply ngayon sa susunod na. Pero mo, libre. May sweldo pa. May sure ng trabaho at meron pang ganito exposure sa leadership. Ang pinag-usapan natin mga kaibigan, hindi lang yung leadership, kung hindi yung maihanda ka sa isang pamumuno na nagiging susi ka para sa pagbabago. Tungkol naman sa background sa family, saan ba kayo nakita ni Ate Agnes? Si dentista po. Maganda yan. Dentista po siya. Ako naman pagka-graduate napunta ako sa Philippine Constabulary. Tapos nag-join ako ng Special Action Force. Ito yung elite unit po ng PC noon. Ayan, yung PC SAF, no, yung may black beret, tapos merong tabak doon sa may wings, no, yan ho yan. Sumakit ho yung ngipin ko noon. So, siyempre kahit SAF ka, sasakit may mga times. So, nagpagamot ako. Kahit anong tapang mo, kasi ang ngipin na. May naggagamot sa akin, pero hindi pa si Sister Agnes. Noon sa kabila, parang maganda yung naggagamot sa kabila. At tiniis mo pa yun. So, nung sumunod, magpapagamot tuloy ako dito. Pero hindi na masakit. Pero iba na, hindi na ngipin ang sakit. Puso na yung masakit. Ayun, yan ang mabigat. Hindi naman. Yun ang storya. Kahit gaanong pagkasiga sa pagiging SAF member na Elite Force, pag ngipin na, wala. Pero tinda mo naman kayo, Willie. Masakit yung ngipin mo, naka-spot pa ng kagandahan ni Ate Agnes. Pero yung pala,
Nakalikha ng sakit ang puso. Oo. Pag binabarena pala yung ngipin, maabot sa puso. Kaya, nako, talamtam mga God as His mysterious ways, diba? Para makita ang isang sundalo, isang militar at ang isang dentista. Kaya binayaan kanyo ng 4 na anak. All boys. All boys. Yeah. Wow, hindi nyo hinabol na magkaroon ng girls. Naghabol po kami, pero hindi po tayo nabiyaan. Nakunan po yung pang-5. So siguro sabi ng Diyos, tama na. Wow. Kasi cesarean po lahat yun. Yung 4. So delikado na. Ilang taon ng pagitan? Tagdadalawa ho, yung bunso, 1. Yun. Wow, okay. Nako, Saan po ba sila, General Binag? Anong probinsya po nila, tsaka si Ate Agnes? Ay, si Sister Agnes po, laking Cubao, pero ang probinsya niya sa Pampanga. Kabalin. Kabalin nyo nga. Kabalin, yeah. At ako naman ang tatay ko is taga Kabagan, Isabela sa North. Tapos pero ako lumaki ko sa Taguig. Pinanganak ako sa Quezon City sa Viluna, pero lumaki ko sa Signal Village, Taguig. Rizal pa noon. Tapos naging Taguig City. Metro Manila na city. Yun ang background po namin. Si Kuya Willie naglingkod din sa Taguig. Di ba? Hindi ka ba? Pateros Taguig. Oo, diba? Pateros Taguig. Opo, parang sa kila Atinonit ata yun doon. Tama po ba? Sa evangelical ron? Hindi naman. Opo, Pateros. Pateros yun. Kaya talagang kita mo, pinupupuka, Kuya Willie. Kasi parang naging speaker na namin ganyan nung kabataan namin. Ikaw yata Sunday school teacher ni General Cesar. Ay nako, mamaya po mga kaibigan, babalikan po natin ang kanyang istorya. Ang istorya actually ng Diyos sa buhay ni Brother Cesar. At marami talaga excited maging police, maging officer, pero gusto natin makita yung marinig mamaya paano nag-umusbong sa puso niya na hindi lang maging excellent officer, kundi yung isang opisyales na nagsusulong ng pagbabago. Napakalaking challenge sa isang napakalaking organisasyon ng PNP. Ilan ang bigyan niyo kami ng ideya mabilis na 120,000 plus. Wow, grabe. Ngayon yung uniform and non-uniform. Combined. Magkasama. Wow. Pero nung kayo nakatapos, PC muna. Yes. Hinabot niyo yung PC, Philippine Constabulary, hanggang sa nagkaroon ng Integrated National Police. The PCINP, tapos pinagsama sila, naging PNP. Ayun. Dahil sa bagong batas. Yes, isang lilikang batas. At mula noon. Pero ngayon yung mga graduate ng PMA hindi na magiging PNP officer. Hindi na po. Ilan na lang yung batches na PMA graduates? Hanggang class 92. Tapos may dalawang nag-join sa amin from class 97, lateral entry naman mga abogado. Pero yung 92 ang pinaka. Wow. Ang officers po namin nanggagaling na sa Philippine National Police Academy. PNPA. Isa ngayon. Napakagaling din ho na training institution. So ganyan po kalaki yung bureaucracy, yung organisasyon na pinanggalingan ng ating panauhin ngayong araw na ito, at hindi madali na magsulong ng pagbabago. Hindi madali sapagkat napakasalimuot niyan. Kaya yan ang gusto natin mapakinggan mamaya. Pero syempre, Kuya Willie, bago tayo magpatuloy, tuwing Lunes po, meron tayong special picture. At i-introduce ng Kuya Willie ang ating special picture sa araw na ito. Kasama po natin tuwing Lunes, mga kagapay, ang Mami Bessie Rios sa kanyang Memo ni Mami. Heto na po ang Memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang. Meron daw po tayong kakapusan sa atin pong mga leaders. At take note, yung leaders po na merong tinatayuan na gaya ng modelo ng ating Panginoon. Pag-usapan po natin ang mga bagay-bagay na yan kung paano nga po ito gagawin sa ating pong mga anak dito sa Memo ni Mommy. Ang inyo pong Mommy Bessie Rios ay magbibigay po ng mga ilang tips
kung paano nga po ba ang ating gagawin to raise up the leaders in our children. Alright, ano po ang unang-una nating gagawin? Abay, syempre, memo number 1, welcome their initiative. Kasi ang mga leaders ay magaling po sila na mag-initiate. Sila yung nangunguna, nagbo-voluntaryo, ika nga. So let's welcome their initiative. Kahit na mukhang tingin natin ay alanganin. Pero sige, pagbigyan natin sila. Memo number 2, maganda rin po if we will let our children feel that they are part of our family and a team. Ayan. Kasi po ang isang leader ay hindi lang po influensya from the top. Dapat po ay marunong siyang makibagay, meron po siyang pandama, at maganda po na yan ay nararamdaman ng ating mga anak. Memo number 3, at iyan po ay ilang beses na po nating nababanggit. But this time, we would like to put it in the context of leadership awareness, routine. Ayan, ano yung mga bagay na gagawin sa bawat oras, sa bawat panahon, at maganda rin po kung part of routine ay kasama natin ang ating mga anak. How to do it, when to do it. Dahil leadership po ang ating pinag-uusapan. Memo number 4, maganda rin po kung ang ating mga anak ay paminsan-minsan hahayaan po natin sila na magkamali. Bakit nga ba mahalaga ito sa isang leader? Dahil ang isang leader po kailangan wala po siyang perfect image attitude. Yung bang parang I know it all. Alam ko yan. Hindi ako pwedeng magkamali. Ako ang leader dito. Ayun. At dahil po sila hinahayaan natin magkamali, maganda rin po kung, ito po, memo number 5 ay we take note of their confidence and acts. Ano yung mga confident acts nila? Yung po bang minsan ay nakikita natin sila na meron silang gagawin and then sila mismo parang nasisiyahan po sa kanilang ginawa. Di po ba? Hindi na nila inaantay yung pupurihin pa sila ng iba kung hindi sila mismo sa sarili nila. Alam nila na mahalaga na sila mismo ay nasisiyahan sa kanilang ginawa. Wow! Gandang leadership trait yun, ano? Hindi po yung mga leaders na hantay na dapat purihin siya ng kanyang mga nasasakupan. Mga ilang paalala po yan patungkol sa shaping the leaders in our children mula sa inyong Mommy Besirio sa memo ni Mommy. Salamat po sa inyong pakikinig sa memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324. Magandang umaga po muli sa inyo lahat. Kayo po ay nakikinig din sa Family Matters ng 702 DZAS at ito po ang inyong lingkod, John Milan. Kasama po ang ating batikang counselor, wala iba kundi si Kuya Willie Basilio po. Ayun, at alam nyo naman din Lunes, meron tayong special emphasis sa mga tatay, mga pastor at mga leader ng tahanan, ng komunidad at ng ganun din ng bansa. At ngayong araw na ito po, kung kayo chuchunin nyo lamang ay ang ating pong special na panauhin ay wala iba kundi ang retiradong 3-star general ng Philippine National Police, ang ating kapatid na si General Cesar Binag. Magandang umaga po ulit, General. Magandang umaga po ulit. Salamat at sa simula pa lamang talaga mainit na yung ating talakayan, lalo na yung love life, ano. Baka marami nakakuhang kabataang nabigyan ng tips kung paano gagawin. Ano? Nakakaina po ay bago tayo nag-break ay pinag-usapan po natin ng konting background ng ating panauhin at ngayon naman po ay gusto nating magtanong sa kanya tungkol sa journey niya as a officer sa Philippine National Police. Kuya Willie, meron kang tanong kay Cesar? Una munang tanong ko kay General, ilang taon po ang pinag-uusapan natin dito sa inyong pagiging pagkatawag sa inyo ng Panginoon sa larangang ito? Kasama po yung 4 na taon sa kadete, 38 years so, lahat-lahat. Oh. Wow. Alam niyo po, mangungumpisal ako sa inyo, General. Karaniwan po, pagka nagtatagpo kami ng mga lingkod bayan na tulad ninyo sa ibang larangan man,
At sa tagal ng panahon na ginugol ang buhay diyan, with all dedication of course, sinasaluduhan ko po talaga. Yun ang aking sabay na ako ng saludo. Ng inyong pagkilala ng inyong kontribusyon sa tawag ng Panginoon sa inyo sa kapakanan ng buong bayan. Kuya Willie, para kang yung misis ko. Yung misis ko sa minsan, merong gathering na imbitahan nila ako, mga opisyales. Gihanap dyan sa Victory tungkol sa family. Yung asawa ko susunod lang, dadaan galing somewhere. Sabi ko, daan mo na lang ako rito. Nung pumanik siya, pinakilala ko siya yan kila Brother Cesar, saka iba pa mga kapatiran na mga opisyales. Sabi ko, siya nga ako pala, ang misis ko. Alam mo, nataranta ang misis ko. Nasaludo. Hanggang ngayon, niluloko siya ng mga anak ko. Sabi, Ma, ba't ka sumasaludo? Sabi niya, sabi ng asawa ko, ang pupugi. Sabi, ang pupugi. Napasaludo. At Bishop, masabi ko lang sa, ibig sabihin niya, kada makita ko si Ate Tess, sumasaludo sa'yo madalas. Maganda. Hahanapan ko nga na saludo yan. Ay nako, nagkapasalamat. Seryoso po ako dun sa sinabi ko talagang bilang pagsaludo sa inyo, General. Nagpapasalamat po ako mabuti sa Panginoon sa inyong dedikasyon. Yes, at saka talagang tinataya nila ang kanilang buhay. Diba? Paglabas ng kasabihan na yun, di ba? Paglabas ng isang opisyal o ng pulis sa kanyang bahay, sabi yung isang paa ay nasa hukay. Hindi alam ng mga asawa at mga anak kung babalik pang buhay ang kanilang ama. Ngayon may ina rin, di ba, na pulis. Kaya talagang kasalu-saludo. Kaya po yung si Sister Actiso, talagang grabe yung panalangin niya, saka yung buong pamilya. Sila yung prayer warriors ko talaga. Yun ang salamat po talaga dahil wala akong talagang tigil ang panalangin. Hanggang ngayon, ako'y pinagpala talaga na yung pamilya ko ay palaging pinag-pray. Wow, kaya no wonder. Siya ay yung iba kasi hindi nagtatapos ng maayos but he ended his career well, kaya talagang kasalu-saludo. At siyempre kaya sa mga may tanong si Kuya Willie sa iyo, Kuya Cesar ano ba yun? Medyo controversial, may tuturing ko lang, General. Sa haba po ng panahon paglilingkod nyo sa ating police force, kayo po ba'y naharap sa talagang engkwentro, matawag natin? Ako po ay nag-join sa Special Action Force after graduation. Ang isa po sa requirement doon, yung tinatawag na ranger, dapat mag-graduate ka doon, SAF ranger. So, para makagraduate ka doon, dapat may engkwentro ka. So, kaya nung unang-una, nung nagtitraining pa lang sa medyo hindi magandang pangyayari, nabaril ako ng kaklase ko. So, kaya na medyo na-delay ng konti nung naka-recover na ako. So, nag-test mission ako noon. So, at yung sa hindi inaasahang pangyayari, yung aking assistant team leader, kasi may i-clear kaming bundok, hindi namin alam na doon pala nag-harboring yung kalaban. So, parang nagkaroon ng chance encounter. Siya yung nasa unahan. So, sinumigaw siya ng Sir Dapa. Kami nakadapa lahat, siya na-late po siya, si Sergeant Tom Makapulay, kaya grabe yung pasasalamat ko. Tapos yun na, bakbakan na hanggang sa yun, dahil sa kanya na-save kami, at then later on, itaboy naman namin yung kalaban. So yun ang unang encounter ko sa tapos may mga sumunod pa na talagang masasabi ko napakabuti ng Diyos at naproteksyonan tayo. So, totoo yung kasabihan na isang paa ay nasa hukay. Totoo. Anything can happen, di ba? Talagang nakataya ang kanilang mga buhay. Yung isang naman nasa isang island naman kami. Laboratory ng ng kalaban. Ginawa rin namin laboratory. So, dinrap kami para mag-reinforce sa isang local command na ambush. So, tapos doon, pag-drop namin, doon pala yung mga doon nag-withdraw yung so ang matagal yung bakbakan namin, magsimula ng alas 2 hanggang magdapit hapon nakapagtago kami sa gabi dahil napalibutan kami doon at awan ng Diyos naligtas po yun ang ilang sa na talagang so totoo pala yung nandun yung pag-iingat ng Panginoon natin. Amen,
At saka yung Hindi pala nadadaan yan na Bishop at General. Hindi pala nadadaan yan sa agimat dito, anting-anting doon at kung ano, di ba? Oo. Hindi sa Panginoon natin. kagaya dinrap sila para mag-reinforce Yung pala napag-drapan na doon nag-retreat yung kaya palabang. Kaya parang they were dropped to their death, di ba? Pero the protection of God was there. Kaya yun, sinama ko yun meron akong devotional book. Sinama ko yun sa mga talagang yung kabaitan, kabutihan ng Diyos, no? At yung gusto kong saluduhan yung aking assistant team leader na namatay, si Sergeant Tom Makapulay at ang kanyang pamilya na talagang nagdalamhati dahil sa pangyayari na yun. Wow. So, mamaya ibabalikan natin yung devotional book niya na yan na palapas. Nakalabas na. Mamaya ay kung saan available. Pero sa iyong paglilingkod sa Panginoon, sa Philippine National Police, merong binuksan ng Diyos na ministry. Pwede bang i-share mo ito sa akin? Okay. Nung panahon ng dating Pangulong Ramos, matindi yung panawagan ng taong bayan kasi noon para magkaroon ng tunay na pagbabago sa PNP. So kaya ang ginawa niya, napaka-drastic. Pinag-resign yung mga generals, tapos tinanggap niya. Technically, parang natanggal yung mga generals. So kami noon, mga batang kapitan, natakot kami noon. So, kasi pagkatapos ng general, baka sunod ng colonel, tapos hanggang umabot sa amin. So, walang kami ng trabaho. So, nagsimula ko kami mag-meet. 4 kami. Mga kapitan din at mga mananampalataya lahat. Ang layunin lang namin, makapagpalakasan sa isa't isa. Si Captain Bong Durana, Captain Lyndon Cubos, Mau Aplaska, at pares kaming lahat galing ng Special Action Force at mga mananampalataya o nakakilala sa Panginoon. Yun lang. Doon na nagsimula yun. Wala pa kaming pangalan. Ang gusto lang namin talaga is makapag-survive sa loob ng serbisyo. Tapos then later on, nakita namin mukhang maganda to. Then, nag-share na kami, no? Alam nyo, nagsisimula kami, Bishop, talagang tinatawanan kami kasi ang sa kasundaluhan at kapulisan, pagdating sa usaping Biblia, noon sa kapagdarasal, yan, parang ang tingin sa'yo, mahina weak ka, tapos minamaliit yan. Ako ilang beses kong narinig yun, baka hindi ka na marunong humabol sa kalaban, baka hindi ka na marunong bumarel, baka hindi ka na marunong ganyan, etc. Pero yun lang, tuloy-tuloy lang. Hanggang sa nagkaroon kami ng pangalan. Naging ang pangalan namin ay Christian Officers Reform the Police Service Movement. CORPS. Ang battle cry po namin is God in every cup. Naniniwala kami na maliban na lang na baguhin ng Diyos ang puso, ang buhay ng isang tao, hindi kami makakita ng tunay na pagbabago sa PNP. Tapos ang amin pinaka-mission statement is we want to help build a God-centered, service-oriented, and family-based Philippine National Police, no? Wow. So slowly yun, tagal nagsimula kami, that was 1994 nung pinatanggal ni General Ramos na yun. Tapos ngayon umusad, ito nga yung lakbay namin sa with God, Journey with God, no, hanggang sa nagkaroon kami ng programa, Bless Our Cups. Ito ang layunin naman namin, hikayatin po yung mga taong simbahan para panalangin kami, i-bless kami. Kasi napansin din namin, ang isa sa number 1 naming kritiko dati, yung mga taong simbahan. No? Parang ang tingin agad sa amin talagang makasalanan na agad. Totoo naman namin na marami kaming kasalanan. Pero parang ganun agad ang Yes. So, kaya challenge namin sila, please pray for us, bless us. No? Tapos nilunsad din po namin yung programa na My Brother's Keeper, yung graduate po ng Philippine National Police Academy, inadapt po namin. Kami yung keeper, tapos sila yung brothers. Dati kasi puros lalaki pa lang. So ang relationship po namin is mentoring and accountability partnership. So yun. Ako, marami na ako na-adapt. Siguro mga 60, 70 na officers. Wow. They're all over the country. So yun po ang background ng grupo. Then nung naglunsad po ng transformation program ang PNP, naghanap sila ng mga staff na pwede magpatakbo. That was in 2005, no? 2004 actually to 2005. So, tinap kami. Wow. So, because of your initiative. Siguro so, yung mga nabanggit mo ng una, initiative nyo lang yun. Yes. So, nagsimula, kapitan pa lang kayo. Tapos, nung bago kayo itap ng organization, ang rango na namin yun, Lieutenant Colonel na. Mahaba-habang lakbay. So, meaning all along, matapos kayong pagtawa-tawanan, nanonotice nila. Kaya nung kailanganin ngayon, ang mga magmumuna sa ganitong larangan,
So doon kayo tinap. Yes, kaya nabuo ho yung Program Management Office ng PNP noon. Na siya hong nangangalaga ng transformation program. Tapos dito naman, isa sa una naming God's grace ho to, Bishop, Kuya Willie, ginawa ho namin, tinignan uli namin yung vision, mission statement ng PNP. At pinaglaban po namin na talaga na yung sa vision statement, maisama po doon yung imploring the aid of the Almighty God na galing sa Philippine Constitution, sa preamble po. Constitution natin yan. At yun, talagang, kaya makita nyo ang vision statement ng PNP, imploring the aid of the Almighty God, the Philippine National Police. Sa kanila pala galing yung background po nun. So, tapos then later on, grabe na ho yung opening na binigay ng Diyos. Ang tawag mo namin dito, looking back, ito yung mga golden years ng evangelization. Kasi meron ho kaming integrated transformation program, umiikot kami kung paano babaguhin ng PNP. Pero ang dulong-dulo ho nun, ang pagbabago magsisimula sa sarili at gospel presentation na ho yun. Kaya pag ikot ho namin, igagather ho, let's say, sa isang region, iba't ibang representante ng mga iba't ibang sektor. Libo ho yun, nasa gym, tapos magsasalita ang aming happy noon. Tapos susunod na, tayo ho yung naatasan na mag-briefing ng transformation. Sa dulong-dulo ho nun, sabi ko parang pre-evangelization to. Parang crusade na libre. Right. Naikot ho namin ang buong Pilipinas. Ganun. Then, pumasok naman ho yung purpose-driven life. Ito naman ho, nagsimula ho yun, nang happy ako sa Kamuning Police Station sa Quezon City. Tapos nakita namin pwede yun hanggang sa may nagministeryo sa PNP, pumayag siya na lahat ng pulis mag-undergo ng PDL. Again, na naman ho yun. Parang evangelistic ho yun. So, buong Pilipinas. That time ngayon, naisip namin, siguro mga 80-85% ng kapulisan talagang nakarinig ho ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ho, the other side ng buhay ko sa pulis, bukod sa pagiging pulis, ito naman yung pagiging missionary. Missionary na pulis ng Panginoon. Ika nga, Kuya Willie. So, PNP. pulis ng Panginoon. At nung panahon na yun, General, so hindi madali na, kasi iba, kailangan mo muna yung ikaw ay appoint para meron kang, kumbaga, mantle of authority. Pero kayong apat, magkaka-mista ba kayo? Kami ni Captain Aplas, kapag nagsimula kami, yung kaklase kami. Si Captain Cubos, class 86, 87 kami ni Apmao. Si Bong Durana naman, 88. So, tatlong iba-ibang klase ko kami. Pero ang common sa amin, lahat to ay makasalanan, nakasumpong ng kaligtasan sa ating Panginoong Jesucristo. At galing po sa Special Action Force. Yan ang common. Sa amin. Tapos, on your initiative, you don't know kung ito ay lalaki ng kagaya ng nangyari. Hindi ko namin naisip yun. Ang naisip lang ko namin, magsama-sama tayo kasi baka tayo nang susunod. So the need for support group. Yes. The need for accountability group. Yes, exactly. So, tapos you have no idea na ito ay papaunlarin ng ating Panginoon. Yung pangalan it came later na nung kailangan tinatanong na kami ng mga legal and personality, kailangan pala namin mag-register sa SEC. So, doon ako kami nag-register. Nilagyan na namin ng pangalan, nilagyan na namin ng hanggang sa, tapos fast forward, dahil nagsimula ko kami parang team may nagmi-ministeryo sa amin noon, taga-Campus Crusade for Christ, si Brother Boy Manuel. So, later on nakita namin mukhang maganda to. Pwede yung i-adapt to ng PNP. So, nung kami naman yung mga general na, mga policy makers, si Gerald Aplasca, naging director ng Calabarzon. Ako naman ng Western Visayas sa Iloilo. Ginamit po namin yung squad concept. So, then, nung napunta kami ng Camp Crame, na-translate po namin sa official program. Naging squad weekly interaction meeting. So, ito naman yung parang discipleship group. Na kung saan meron po tayong mga life coaches from different church organization at sila yung pumupunta sa bawat squad sa police. Ang police dinivide siya ng tagsa 10 at mayroong isang squad leader at may isang life o values coach. Ito po yung bahagi ng aming internal cleansing program na through this, sana ay hindi na mapunta sa mga police sa hindi magagandang bad influences. So dati tagalabas kami, tagaloob na tagalabas. Yung programa ay tagalabas. Ngayon
bahagi na siya ng programa. Tapos pinalakas pa ng dating ngayong Chief PNP at ginawa niya pa hong kasimbayanan. Ito na, sinama na yung community. Wow, talagang ganun ho yung background ng ano namin. So Kuya Willie, makita mo, if you want to become a transformational leader, hindi mo kailangan ng posisyon eh. Ang kailangan mo lang ay puso. At pag may puso ka, ang Diyos ang magbubukas ng mga pagkakataon para ikaw ay talagang maging instrumento ng ating Panginoon. At kita natin ang 4 na magigiting. Dalawang saludo doon sa 4 na nabanggit nating mga kapatid sa Panginoon. At talagang hanggang ngayon, General, ang bawat station meron squadding. Opo, at lahat ng opisina ng PNP. Oo, retired na kayo. Tumatakbo pa ho yung program. Paano to? Paano nyo nagawa yun? Na-translate po sa policy. Ayun. Na hence, part po, ang tawag namin dito is in aming internal cleansing program. Tapos may 3 bahagi ho yung preventive. Under the preventive, ito na ang squad weekly interactive meeting. Na through the intervention ho sa spiritual, moral, ginagawa every week, ang pulis ho ay talagang hindi ho maliligaw ng landas. Tapos ang susunod ho doon, punitive. So kung matigas pa rin ang ulo mo kahit tapos then yung restorative naman yung pwede pang i-restore, babalik mo na naman sa ano. So yun kaya ito ang kapulisan nyo ngayon, talagang iba't ibang Chief PNP yung dumaan at ngayon si General Surin, talagang ang hinahabulo ay yung pagbabago sa loob ng PNP. At meron nga akong programang PNP na ito yung Patrol Plan 2030 na para sa official program to for transformation. Yan. Ako, ang ganda, Kuya Willie. Dito gusto ko lang i-highlight, Kuya Willie, yung hindi personality-oriented. Diba? Kasi karamihan ganun parang pag nawala na yung leader, wala na. Wala na. So, tama. Paano yung challenge sa inyo noon, General? Ang isa ho na wisdom po ng Panginoon. Kasi na-tap ho kami ng ating mga leaders na tulungan sila sa paggawa ng mga plano nila. Tapos pinakita ho sa amin, dapat ang bida dito sila. So yung mga policies na dinadrop po namin, tinutulungan, wala ho, faceless ang hindi ho kami yun. So kung sinong may-ari nun, kung sinong opisina, sila ho yun. So we remain to be parang ando doon ka pero wala ka. Ganun ho yun. Kaya na-impluensyahan yung iba't ibang policies po ng ng which was not easy sapagkat siyempre kapag Kuya Willie, ikaw yung nagsusulong, siyempre parang gusto mo nandito tatakbo, di ba? Pero part ng pagiging transformational leader, yung sinabi ni John, I must decrease. Yes. He must increase. Anong posibleng larawan kung hindi nyo inadapt yung ganong prinsipyo ni John na I must decrease and they must increase? Tinira ka agad ho ng mga kalaban. So, sabihin, threat ka na. Ito, nagmamagaling to. Yes. At kalam ko sino to. So, wala na. Nagsisimula ka pa lang, ang dami nang bumabaril sa'yo. So, yun ho. Naku, makaganda yan, Kuya Willie, di ba? Marami magandang initiative, hindi na ipapasa dahil unwilling na maging faceless yung nagpapasimula. So, hindi madali yun, lalo na sa kagaya ninyo. Kasi meritorious sila di ba? Ang PNP, report, credit, di ba? Pero tingnan nyo kung paano biniyayaan. Di ba? Kasi kailangan din naman ho namin yung ma-promote. Tingnan nyo, yung dating kapitan na 4 tinatawanan, si Captain Cubuso, siya ho naging Major General 2-star at nag-head po ng aming personnel na buong PNP. Si Gerald Durano naman ho, dating kapitan naging siya ho naging 2-star din, naging head siya ng DPCR, Police Community Relation ng buong PNP. Si Mau Aplasca, naging head po ng operations. Buong 120,000. Sila, tapos tayo, umabot sa 3-star. So, kaya nga, ang Panginoon ho, talagang hindi kanya pababayaan. Yun ang conclusion po namin. Maaring sa tingin ng mundo, katawa-tawa yung ginagawa nyo, pero ang sinasabi naman niya sa atin, di ba? I will never leave you nor forsake you. So, yun po. Kaya sa kanya lahat ng papuri po. At saka yung sinasabi ng Biblia through Peter na humble yourselves, therefore, under the mighty hands of God, and He will exalt you. So, you were willing to become faceless. Yes. To serve the other
di ba? Other agency, other officer, di ba? Fellow officer. Sa gitna ng kultura na sa ang mga pulis talagang gusto nila may credit sa kanila kasi kailangan ko yan sa promotion. Ganyan, Kuya Willie, di ba? Kailangan kong isama sa mga. Pero ito, they were willing and yet, the Lord used the very thing that you did para maging credential niyo sa inabot ninyo. At the 3 big Region 2 star rank, and then ang ating yung panoohin yung 3-star rank. Grabe. Yung nga lang, hindi naabot yung sa Mrs. 4-star. Ano ba sasabihin ka? Ang isang critical po, dapat yung continuing education, yung equipping. Kasi hindi ka paniniwalaan kung mukhang paano kang gagawa ng kung hindi sila naniniwala sa kakayahan nyo. Kaya kaming 4 talagang minabuti namin by the grace of God na tuloy-tuloy yung pag-aaral. May nakapag-aaral sa Asian Institute of Management, naging abogado, tapos nakapag-aral sa Harvard, nag-master. So, yun talagang pinuso din namin na maging excelente ka sa ano. Kasi ang model namin, ako personally lalo na si David, sabi ko sa Bible, di ba, he shepherded his flock with skilled hands and pure heart. So skilled hands speaks of competence, excellence in work, pure heart, integrity, and so dapat magkasama yun. So yun yung ina-advocate namin. So hindi pwedeng pang nag-resort ka sa dasal, sa very relax ka na sa trabaho. Dapat snappy ang mo. Kasi let your light shine. Yun pa rin challenge ng ating sa Bible po. Wow, praise God. Kulang ang oras natin, Kuya Willie. Nako. Napakaraming pwede i-share ni General Binag sa atin. Pero gusto kong pukosan natin, Kuya Willie, ngayon. Yung ngayong retired na siya, pahinga na, hindi pa tapos ang Diyos sa kanya. Kaya yung retirement niya, bagong gulong. May pinapagawa ang Diyos sa kanya, related pa rin sa naging puso nila ng pagbabago ng bansa. Pwede ba i-share nyo sa amin itong yung pinapagawa ng Diyos sa inyo? Ay, opo. Nung ako po ay nasa active pa, ang aking personal mission statement is to help build a God-centered, service-oriented, and family-based PNP. Nung nag-retire na ako, tinanong ko, Lord, ano pong next na mission ko? Yan yung tanong niya. So, slowly, nag-sabbatical muna po ako. Tinapos yung libro, tapos kami ng misis ko, nag-retreat, parang... kakaiba, no? So, yun hanggang sa nabuo ngayon na andun pa rin pala yung heart ko, yung binigay ng Diyos na matulungan ang ating bansa. So, nabuo yung to help build a Filipino nation. Tulong lang, help build a Filipino nation that is pleasing to God and blessing to the world, no? Kasi talagang, makita yung 3 components, no? So, then, hanggang sa nagkita ko kami ng ating mga leaders sa atin sa simbahan, ng chairman ng PCEC, si Bishop Peter, tapos si Bishop Noel. So, nakausap po kami sa Singapore, no, so bakit hindi ganito, patakbuhin mo yung hanggang nabuo yun, pag-uusap na yun. Ngayon, may sinusulong ko kami. Ito naman yung for nation building, Christians for nation building. Wow. Nasa stage pa rin ito ng pagbuo. Ang layunin nga po isa evangelistic pa rin po, no? Kasi maliban na lang na buguhin ng Diyos ang buhay ng isang tao, hindi po tayo makakita ng tunay na pagbabago. Kaya doon pa rin magsisimula, God in every Filipino. Yan. Wow. Tapos to help build a Filipino nation that is pleasing to God and a blessing to the world, no? Yun naman pagiging Filipino, kasi kailangan natin i-champion yung lahing kayong mga Amen. Kaya yung ating walang amen si Kuya Willie. Tango talaga. Kasi napansin po natin, yung buong sistema natin parang impluensyado ng foreign. Including yung sa church, no? So ito, gusto natin sana organic, no? Tapos siyempre gusto natin kaaya-aya sa Diyos. Yung blessing naman, no? Dahil sa experience ko sa international, ang babaw ng tingin sa Pilipino. Kaya dito, nangangarap tayo, sana pag, when we stand side by side with any representative of any country in the community of nation, we can all proudly say that we are Filipinos. Na ang tingin nila, blessing ang Pilipino sa mundo. Which is ngayon man blessing, pero sa ibang angulo, no? Pero we want to level it up, no, to a higher degree. So, sana pag-pray nyo, Bishop, Kuya Willie, at sa lahat na nakikinig, ito naman po ay parang ang gusto po namin is magkaroon po ng collaboration po ang mga Christian groups to help build a Filipino nation. Yan. Ako, napakaganda nito. General Cesar, itong pinapagawa ng Panginoon sa inyo,
ay napaka timely sapagkat nung araw, Kuya Willie, nung panahon ng mga may edad sa akin, hindi nako, ba't pumipiyo ka? Yung mga pastor, nasa four corner of the church lang eh. Di ba? Oo. Pero itong sinasabi ng ating panauhin ngayon, yung ministry talagang beyond the four corner. The community is your parishioner. Napakaganda nito. Di ba? Kumbaga, kung saan nilagay ng Panginoon, yun ang pulpito mo eh. Yun yung pinagdadalan mo ng salita ng Diyos eh. Oo. Saka po, yung nagre-reflect po ako, bakit parang kulang yung impact ng Kristyanismo sa, lalo na tayong dito sa Pilipinas. Kasi yung huling, halimbawa, yung huling ng Transparency International, out of 133 nations sa corruption, number 116 tayo, parang malapit na sa Tapos may isang study, 8 out of 10 na Pilipino, parang walang pangarap, mga kabataan. Grabe yun. So parang, di ba, let your light shine, di ba, maging asin at ilaw, So parang yun yung tanong ko. So sana nga maging humingi ako ng advice sa inyo. Si Bishop Milan in a way mini-mentor ho tayo sa yun po. Yun nga po General Bishop, mabanggit ko lang din sana rin ko sa inyo. Minsan nakapanalangin kami dito, Kuya Jonel, na humingi kami tawad kay Lord in behalf of our country kasi na-realize natin itong mga nangyayari na parang maliit na tayo, minamaliit pa tayong patuloy. Masakit yung minsan mahirap aminin dahilan kagagawan na rin natin. That's right. Tayo rin nagbibigay ng parang kinahihiya ang ating bayan dahil sa ating ding ginagawa. Kaya talaga naroon yung pangangailangan, mga kaibigan, na talagang itanim sa puso na ang pagbabago ay hindi mangyayari kung wala ang ebanghelyo. Opo. Ulit ang ebanghelyo ay hindi dapat nakukulong sa loob ng simbahan. At ito dapat ay, kumbaga, let your light shine, sabi ni General kanina. At maganda yung huli niya sinabi na mahirap pagtagumpay itong misyon na maging daan ng transformasyon. Kung soloista, kung isolationist, kung separatist. Kaya narinig ko ngayon talagang collaborating. Opo. Pwede bang paki-elaborate mo ito at panawagan mo na rin tuloy sa mga nais na maging bahagi ng talagang kilusan para sa tuloy-tuloy na pagbabago na nakasentro sa Ebanghelyo. Napansin ko lang po ito, sana mali ako, na sa pag-ikot ko, pakikisalamuha ako sa mga life coaches, mga taong simbahan, parang may tendency kasi na maghati-hati, magkanya-kanya. That's right. Parang siguro gano'n na lang muna. Tapos napansin ko rin na parang may tendency din, I'm not saying na makafocus. Tama naman yung personal growth, tapos church growth na yung susunod. Tapos sa mga community projects. Pagkatapos doon, parang hindi na naitutulak papunta sa nation building. So yun yung parang yun yung mga bagay na obserbasyon na sana ang tayong manguna, mga Kristiyano, dahil di ho ba ang pinakamagaling daw na mamamayan ng mundo ay yung mamamayan ng tagalangit. Yes. Kasi nasa atin ho ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang quotation ng isang yun, hindi original sa akin yung nabasa ko yun. So kaya kailangan nating mag-collaborate, magtulong-tulong. Sana mawala yung labeling, yung challenge na hindi ako galing sa simbahan ganito, hindi ako galing. Yun isa sa sinusulong ho ng Christians for Nation Building. Sana yun na tapos kung ano yung lakas mo, sama ko sa lakas ko, sama mo sa lakas ng isa, then mas malakas tayo. Synergistic. Synergistic effect. Yan, kaya in essence po, yun ang tapos may focus na dapat na kung anong gagawin at pag-aaralan ho dapat. Kasi hindi rin pwedeng bara-bara na si Nehemiah when he led the rebuilding of the walls, talagang grabe ho yung pag-aaral niya. Detalye to the minute detail. So siguro kailangan ho natin yun talagang pag-aralan din yung konteksto ng Pilipino sa pagdala ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo at yung impluwensya ng salita ng Diyos sa konteksto rin po ng ating bansa. At ito'y panawagan din natin. May mga tayong mga karanasan na bigla na lang tatakbo sa politika. Hindi naman pinag-aralan.
tapos wala yung support group. Ito, napakaganda nitong papasimulan ni General Cesar Binag kasama ng mga iba nating mga kamanggagawa sa Panginoon na talagang maging intentional ang pagiging daan para sa pagbabago. At yung Ephesians 2:8 and 9, humihinto na sa 9 eh. Nalilimutan yung 10. Di ba? We are God's workmanship created in Christ Jesus for what? To do good works. Yes. Diba? When the people see your good works, yun ang magiging daan para magtatanong sila, ano ba meron kayo? At yun yung ebanghelyo. At hindi madali sa katulad nyo na 120,000 strong. Opo. Tapos macho at yung ang ano na kultura. Oo, di ba? So, anong mapapayo ninyo sa mga nais na magpagamit sa Panginoon para maging instrumento ng pagbabago sa may haharaping mga difficulties, hindi ganun kadaling magsulong? Naniniwala po ako na panawagan. Yeah. So talagang una sa leksiki natin kung talaga tinawag po tayo sa isang ministeryo na kasi pag tinawag ka ng Diyos, siya lang lahat i-equip ka niya, itutulungan ka niya, i-guide ka niya. Pero kung pinagsiksikan din natin sarili natin, parang pinarusahan mo lang sarili mo. Parang yun ang paniniwala That's ko. That's right. Matindi yung salita. Pinagsiksikan sarili, pinarusahan sarili. Kasi pinag-aralan ko yung yung mga leaders sa Bible. Tinawag po sila si David he was tending the sheep when di ba tinawag busy siya, di ba? Si Gideon, di ba, sa threshing the flour nung pinuntahan siya na si Moses nandoon din sa field. Yung mga fishermen, parang sabi ko course hindi sila busy na nagkakampanya o ng programa na kundi minamaster nila kung saan sila dinala ng Diyos nila, ng Diyos natin. So parang yun yung naging model ko. So saan ka man dinala, pagka husayan mo yan, kasi kung bigla kang tinawag dyan, at least ready ka. Yun po yung yun yung model na nakita ko po in studying leadership sa Bible So part ng transformational leadership, kung saan ka ngayon tinawag, pag-husayan mo doon. Opo, yun. At kasi babalikan mo yun ang yun ang lisensya mo Maganda yung sinabi niya kanina, yung mga gustong mga nagpapapayo sa kanya, gustong maging public servant. And no one can claim na may calling siya without equipping. Yes. That's right. Salamat sa Panginoon. Merong gusto ko lang yung kanina kwentuhan namin ni General Binag. May ini-interview niya na nagpapapayo sa kanya yung gusto maging public servant. Unconventional yung kanyang tanong ano po siya, kabataan, talagang sabi niya, sir, po ako idealist, gusto kong tumakbo na SK chairman. So dinala lang siya sa akin. So ano mo papayo niyo? Kikinig muna ako sa kanya. Mukhang maayos mukhang maganda upbringing. So binalik ko sa kanya, sabi ko, alam mo kami, bago kami nagpunta sa gera, 4 na taong kaming sinanay. Ano yung pagsasanay mo ngayon? So sa bahay na lang muna tayo. So ikaw ba tinitiklop mo higaan mo pagising mo? Napaka-basic na pagsasanay yun. So So pangalawa, mukhang may kaya kayo, baka may taga-tiklop ka. So ito na lang, yung paglilingkod. Pinaglilingkuran mo ba yung nanay mo, yung tatay mo? Pag inutusan ka, ipag-drive. Kasi kung hindi natin mapaglingkuran yung sarili nating tahanan, tapos maglilingkod tayo sa labas, parang hindi ko ma-reconcile ko. So yun. So ang unang training kako sa loob ng bahay. Kaya ito ay yung isa sa mga sinusulong din natin, Bishop. Kuya Willie, talagang dapat po talaga intentional na turuan, i-disciple po natin yung ating mga anak, mga membrong extended family sa simbahan, para yung next generation of leaders makita po nila. Wow. So tawag natin doon shared responsibility. Ibig sabihin, kapag ikaw yung nanay o tatay, hindi mo ini-ensure na meron shared responsibility. Hindi mo sinasana yung anak mo na maging siya ng pagbabago. Saka ang pinaka-critical yung how do we shape the personal worldview of our children. Sa wikang Tagalog, yung pananaw po nila. Kasi yung pananaw ng Kristiyano
sabi nga, di ba, ng eksperto yung pananaw mo, yan mag-influensya sa sabihin mo, sa isip mo, sa gagawin mo. That's right. Ngayon ang kalaban mo natin, social media. Oo. Millions of information. Yes. So kaya kung hindi tayo intentional, natuturuan natin, we will shape as parents, no, as church, yung future generation. Talo ho tayo. That's Yung sa experience po namin sa pamilya, mabilis lang po, no? Maliit pa lang mo sila, tinatanong na namin sila, who are you? Elementary pa lang ngayon, pupungas-pungas pa matag. Tama nga yun. Ang ganito ang sagot na nila sa akin. I'm a child of God. Wow. Tapos pangalawa, I'm a follower of Christ. Tapos pangatlo, I'm a man created in His image. Then nung high school sila, dinagdag ko na po yung I am a Filipino. Wow. Kasi mahalaga yung first two, malaman nila who they are before God. No? Through our Lord Jesus Christ, anak sila ng Diyos. Tapos follower of Christ, sino pang susundin mo? Di yung pinakamagaling na, pinaka-the best, the creator of heaven and earth, di ba? So, di ba? The Lord. Yun naman nung man created in His image, or woman, kung babae, ito naman yung paano ka nilika, with dignity, dapat ang tingin mo sa sarili mo at sa ibang tao, ang pagpapahalaga sa buhay. At siyempre, yung I'm a Filipino, lahing kayong manggiho tayo. So, hanggang ngayon na yan, sabi ko, wag mong sabing professional na kayo lahat, ha? Wag mong sabing graduate ka na ng ganito. Hindi mo na i-recite yung mantra. Oo, ngayon, sinasagot pa rin mo nila sa akin yun kahit beautiful, di ba? Napakagandang tips yan sa mga magulang. Ha? Napakagandang paalaala yan. Kuya Willie, hinga natin ang ating panauhin si General Cesar Binag ng closing statement tungkol dito sa pinapagawa sa kanya ng Panginoon at para yung ibang mga gustong makibahagi sa kanya ay makakaroon ng pagkakataong maging bahagi ng pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Opo, pagtulong-tulungan po natin, no? Yung nga pong let's all help to build a Filipino nation that is pleasing to God and blessing to the world, no? At ito po ay magagawa lang natin siyempre sa pamamagitan po ng ating ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na siya magbabago sa puso, sa buhay ng bawat Pilipino. Ayun ho. At kung lulubin po ng Diyos, no, sana ay magkita tayo somewhere at makapag-usap pa tayo ng mas mahaba, may kwento pa namin yung iba namin ginagawa. At nandito po kami to collaborate with all of you kung paano paraan, no, within the bounds of our faith. Yan, praise God. Ako, pagka may pagkakataon ulit, Kuya Willie, hihilingan natin siya na yung kanyang paper sa Harvard na Jesus Solution, di ba? Apo. Apakaganda nun. At may malaking bahagi ito sa kanyang mindset tungkol sa transformational leadership. Jesus Solution. At mahirap ipasa sa Harvard pero naipasa niya. At wala na tayong oras, kaya Kuya Willie, baka pwede mo wakasan tayo sa maikling panalangin at lalo na para sa ating kapatid na si General Cesar Binag. Sige po, mga kaugapay, dumulog tayo sa ating Panginoon. Magandang araw po sa inyo, aming Diyos. Nagpapasalamat po kami maging sa pagbibigay ng oras ng aming mahal na panauhin, General Cesar Binag. Salamat po, Diyos, sa inyong pagbibigay ng mga pangitain sa Kanya. Hindi lang para sa sarili niya, sa pamilya niya, kundi sa aming bayan at sa buong mundo. Salamat po, Panginoon Diyos, na lahat ng ito ay inyo pong yung inilagay sa kanyang isip, sa kanyang puso, dahil lahat na po, Panginoon, ay ginugusto niyang magkasama-sama, magtulungan intentionally, alang-alang po sa kagandahan ng patutuo bilang iyong mga anak, and then bilang isang bansang merong banal na pagkatakot sa inyo at maging pagpapala po sa buong mundo. Salamat po, Ama. Nananalangin kami ng biyaya para sa Kanya at sa Kanyang pamilya at sa mga kasamahan po sa kilusan na niligay niyo sa kanilang puso. At nawa po, Panginoon Diyos, sooner ay makita po namin ang magiging likha nitong bunga sa kapakanan ng aming bayan. Salamat din po, Panginoon Diyos, patuloy niyong gagamitin ang 702 DCS sa pagpapasailan lang sa impapawid ng ganitong mga halimbawa at patutuo para malulhati kayo at maging modelo po sa iba pa. Thank you very much, Lord. We pray this in Jesus' name.
Amen. Amen. Ako, maraming salamat, General Binag, sa iyong paglalaan ng panahon sa atin. At kulang na kulang ang oras. Salamat po at purihin ng Diyos po. Again, sabay kami ng Kuya Willie sa saludo. Ha? Yes. Saludo tayo sa Diyos. Yeah, yun ang maganda. No? Nako, salamat po sa ating mga tumulong sa ating broadcast sa araw na ito. Si Absidy Perez, ang production technician natin, ang RTB team, ang BXC, at sa mga umagapay po sa atin sa Bukawi transmitter site. Salamat din po sa lahat ng naka-join sa atin, mga kaagapay natin sa pagsama sa atin sa Family Matters. At ako po ang inyong lingkod, Bishop John Milan, kasama Kuya Willie Basilio. Ito ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.